Let's go! It complicates things more. Yun, subjective, di ba? Kasi Tama. to each his own. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Tamaan na yung mga tamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Oo, masasabi ko dyan, pakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! Alright. So, tapos na. Kamusta tayo dyan, boy? Ayos naman. Ito, si Papa Densyo pa rin. Titong mas galit. Oo. Kasi kinuha ko na pre yung trono mo ha, kung okay lang sa'yo. Ano lang ako. Pre, teka. Papaguhin natin yan live. Ang medyo lang, pre. Medyo. Medyo galit lang. Yan. Ikaw, titong mas galit ka kasi, pre. Masyado kang intense. Lagi Not in a bad way. Lagi mainit. Puno lang ng emosyon. Yes, sir. So, Kabanatan natin yan, pre. Na, sisimulan na natin tong ating munting kabaliwan sa internet. So, ayun. Alam mo, pre, may recent tayo, di ba? May recent na yung mga pangyayari ba na nakikita natin, maraming nagko-comment, maraming nagagalit. Alam mo, kanya-kanyang opinion kasi, di ba? Ito. Actually, maraming nagre-request sa atin ito eh. Oo, pre, kagabi. Tsaka hanggang kaninang paggising ko, may mga nagsesend sa akin na ito topic nyo, ganyan. Dahil nakikinig naman tayo sa mga listeners natin, gawin na natin to. So, ayun nga, ito yung natin, tungkol dun sa nangyaring ito yung basaan, pre. Yung fiesta ng San Juan, pre. Oo. Tindi nga yan. Kala ko pa naman kung anong basaan. Kala ko matutuwa ako. Kala mo may t-shirt contest, ha? Oo, pre. Basaan sa San Juan pala. Mali ka nang inaakala. Wala, Mali. Alam mo naman kasi tayo, pre. Medyo marami tayong opinion sa buhay-buhay, pero kasi tayo, pre, wala naman tayong pakialam sa kanila. Pero dahil ginagawa natin to, magbigay tayo ng konting pake. Oo. Yun nga, marami kasing tao sa internet na nagreklamo or nagagalit dahil nga dun sa nangyaring basaan, yun nga, yung fiesta ng San Juan, which alam mo yun, ako gets ko naman na ayun yung nila kumbaga, yun yung way of celebrating nila dun sa feast ni San Juan. So, kumbaga siguro parang long-standing tradition na yun na basaan pag ako naman, ang partake ko dun sa na yun is okay lang naman. Parang do your own shit. Kumbaga, nyo yan tradisyon nyo yan na pagka-fiesta sa inyo, yan, kayo, basaan kayo, babasahin nyo isa't isa, yung mga dumataan. Which, me personally, hindi ko naman siya na-experience. Pero I understand naman na wala. Kumbaga, ganun talaga eh. Pero kasi parang ang naman dun. Kasi yun nga, syempre, contradicting yung yung mga opinion ng mga tao eh. Na parang sabi nila, alam mo naman palang piyesta eh. Sana hindi ka dun dumaan. Ganyan.
Nagigets ko naman. Mm. Tapos, yung iba sinasabi, taka na, pagka ba umuulan, or bumabagyo, tapos nasa labas ka, nabasa ka, magagalit ka ba sa ulan? Na parang ganun, di ba, pre? Na parang, ang doon, putang ina, ang tanga naman ng reasoning mo, dadahilan mo yung ulan. Mm. Tama, Diba? tama. Oo. Kasi, putang ina, ang ulan, acts of nature yan. Hindi yan gawa ng tao na putang ina, binasa ka lang. Hindi na mo pwede parang- pakiusapan. Oo. Tsaka, unang-una, pag sinabi mong yung ulan, ayun nga, normal na na phenomena, normal na nangyayari. Na wala ka talagang magagawa kasi walang nagkokontrol niyan. Mm. Pero yung ikaw, babasain ka nung mga taong siguro pag buhusan mo ko or i-water ganin mo ko one time para mabasa ako, I would understand. Kasi ganun kayo eh. Yun yung tradisyon nyo dun eh. Pero yung putang inang ikaw, hindi mo, alam mo nang basa na ako, tuloy-tuloy ka pa rin, tangina, nakaka-bullshit na yun, pre. Di ba? Naiintindihan ko na, kunwari, papasok, nagtatrabaho, for example, napadaan ka doon. Kung or, kasi, again, hindi tawag dito, hindi dahilan yung piyesta sa inyo na nagbabasaan kayo, hindi sapat na dahilan yung para matigil yung flow ng traffic or mag-iba ng daan yung mga tao para mapagbigyan or umiwas dun sa gusto nyo. Yeah. Yun lang naman yung sa akin doon, pre, na parang basain mo, okay na yun. Hindi yung putang inatit, bababaran mo. Tapos yung mga jeep nakababa na yung tapalodo, iaangat mo. Diba? Na parang putang ina, basahin mo na. Mabasa siya o hindi, basta nabuhusan mo siya ng tubig, that should be enough. Diba? Parang, kasi, opinion ko yun ha. Baka may mga taga-San Juan na nakikinig dyan. Putang ina mo, kung baluktot ka mag-isip, putang ina mong taga-San Juan ka. Eto na po ang titong mas galit. Pero putang ina nga pre, yung sinasabi na yan, yung nangyayari na yan. Sa atin naman, tradition yan eh. Pesta, yun yung tradition. Naintindihan natin yan eh. Pero not to the point na makakapag-abala ka ng tao. Yun nga, sabi mo, nagtatrabaho. Katulad nga ng instance yun sa mga videos na lumalabas. Nagalit pa yung yung rider ng hindi ko sure kung yun eh, blue. So most probably angkas, di ba? Kasi nagtatrabaho yung tao, pre. Babasain mo yung niya. Well, nababasa rin naman yung motor pag umuulan. Kaso lang, syempre, gusto niya sana at least maging pristine or maging presentable siya. Kasi mababasa mo rin yung damit niya, pre. Mababasa yung damit niya. So, ang tendency niyan, pre, paano na kapag may sinundo na siyang pasahero? So, basa na siya. Tapos, meron pa doon sa video, yung mga jeep na dumadaan. Inaangat pa nila yung binaba na nga yung trapal. Nung driver ng jeepney, inaangat pa nila tapos binabasa pa nila yung tao sa loob, which is incorrect na kasi maaring nag-a-apply yung tao o may pupuntahan na importante tapos babasain mo. Hindi na yun eh. Dapat minsan medyo lagyan din natin, sabi mo nga nung last time common sense is not that common anymore, di ba? Kailangan maging common, gumana din sa atin yung common sense. Or sige, kahit hindi na yung common sense, pre. Yung maging makatao ka na lang. Na most probably, kung ikaw yung nasa lugar nila, ayaw mo rin mangyari sa'yo yun eh. Kasi nga, sobrang nakakaabala, pre. Tapos mga away pa sila, mambubuli pa sila ng mga riders. Which is hindi na talaga tama. Yan. Wala, hindi natin alam, pre. Kasi mga lehitimong taga-San Juan daw sila eh. Detang ina nyo. By the way, mga Topi, hindi ko lang sure pre kung nakikita sa kung nakikita sabihin, hindi, nakikita nga sa live natin pre. Pina-flash ko, kung napapansin mo Papa Dens, pina-flash ko rin yung mga sinasabi nila, yung mga opinion nila. Nakikita mo ba sa screen mo, pre? Nakikita ko, pre. Yan, yun. Tulad din kay bago Colleen, natin example. pagpatuloy to, pre.
Kaya shoutout muna natin si yung beshi nating sexy, si Colin. Shoutout sa'yo. Ay, ang daming sexy dito ngayon sa comment section ha. Pati si Tia Lulu. Isa ding ano yan, sexy yan. Shoutout sa inyo, mga Lakambini Bottoms. Ayan. Si Migs tsaka si Benji. Yan. Shoutout din natin. Dito rin sila. Shoutout sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig nyo. So, salamat din sa interaction. Sasabihin ng mga dyan, pre, mga lihite mo, mga taga-Sanuan. Wala, ganito kami, ganyan, ganito kami. It's a long-standing tradition. Na parang, naiintindihan nga namin na ganun kayong mag-celebrate ng tradisyon nyo. Pero, wag mong ipilit dun sa mga lahat ng tao na hindi naman lihitimong taga-Sanuan na napadaan lang dyan sa inyo. Naiintindihin kayo. Sana, wari, binasa mo, nainis. Tigilan mo na. Hindi yung putang ina, parang inaano mo pa siya na, ay, putang ina mo, wala ka palang alam dito sa tradisyon namin. Babasain pa kita lalo. Pinoprovoke, gano'n, di ba? Oo, pinoprovoke. Tapos, yun nga, bukod sa jeep, inaano yung trapal, yung iba, pinipilit pang yung iba, yung sasakyan, pinipilit buksan yung pinto, yung mga truck, buksan. Na parang, putang ina mo naman, na, okay na nga binasama na yung sasakyan niya Kahit ang init basa yung sasakyan niya, okay lang, hindi na siya nagreklamo okay na. Pero yung pipilitin mong buksan, tapos yung ayaw buksan, meron kasi kung napanood, parang, pre, tinuntungan pa daw yung sasakyan, pre, kasi ayaw magbukas ng pinto. Nilak na parang siguro, gagawin mong, parang gagawin mong slide yung hood niya, na parang, putang ina. Hindi na, hindi na normal na pag-celebrate nyo. Parang, gusto mo nang manira ng gamit na may gamit. Oo. Kasi, pre, tangina, ang kotse, pag binasa mo yung interior, pre, ang hirap na nun. Maaaring may kalawangin, maaaring may mabasa na hindi dapat mabasa. Alam mo, sabi ko nga, pre, hindi na talaga common Mga putang ina, parang, pre. Ewan ko ba? Pre, yun na nga lang, pre, yung example na lang na putang ina, umuulan. 'Di ba? Na ikaw, may sasakyan ka, umuulan. Magpapayong ka pa rin, pre, hanggang papunta dun sa sasakyan mo. Kasi nga, as much as possible, ayaw mong mabasa yung loob. Kasi unang-una, bukod dun sa sinabi mong baka may masira, baka may kalawangin, or may mabasang hindi dapat mabasa. Bukod dun, pre, hindi mo ra magpa-interior detailing, pre. Ayan, oo. Siyempre, kailangan mo pang vacuumin yung basa na yun, pre. Tangina, babacuumin, sasabunin, tutuyuin. Okay, kasi pre, pag nabasa kasi yun, tas natuyo nang hindi mo tinuyo talaga, ang baho nun, pre. Tsaka hindi lang yun, pre. Hindi mo alam saan nila in-scoop yung tabo nila. Puta kung sa kanal nila in-scoop yung ayoko na mag-isip ng masama sa mga putang inang yan. Kaso, hindi mo alam ang kagaguhan Mamaya, iba, iniihian pa. Tapos, puta, kababuyan na yun, boy. Diba? Hindi natin yan, guys. Yun pa. Tsaka, syempre, hindi mo rin, kung ikaw, taga-Sanuan ka, hindi mo rin maaalis dun sa utak nun, nung kung sino man yung gusto mong basain, na mag-isip na parang tangina saan ba galing yung tubig niyan. Tubig ba talaga yan? Diba? Hindi, kumbaga, dapat ibigay mo sa kanya yung benefit of the doubt na yun. Hindi mo siya pwedeng sabihin na putang ina, tradisyon namin to, intindihin mo. Hindi pwede yun. Diba? Mineral pa yung ibuhos sa'yo. Di mo alam, pre. Exactly. Saka ito nga yung isa pang nakita ko dun sa video, pre. Yung pulis. Puta, napakatapang ko naman. Sa akin lang. Puta, nandun yun para disperse kung ano yung mga kaguluhan, magbantay sa anong crime na maaaring mangyari, mag-supervise sa inyo kung may mga maling ginagawa. Puta, pre, ginano ng tubig sa muka. Tapos, pag nagalit, pre, apologize kayo pag nagalit. Pag pinatulang kayo, kasi nga, pre, di ba, sa mga pulis, sa kapulisan natin, may maximum tolerance yan. Pero hanggang kailan, pre? Hanggang kailan, di ba?
Pucha, kung Ewan bumaltik ko. ang ano yan, bumaltik yan. Oh. Oo. Diba? Paano kung sabihin niya na yung kunwari, yun nga, nagbaltik or mahaoy pala yung polis. Oo. Puta, biglang wala na siyang pakialam sa buhay niya. Bigla ka na lang binaril. Oo. Oo. O, tapos yung Eh, polis, magpapakulong na lang ako. Putang ina. Ah. Saan ka na ngayon? Nako pre, baka Ang maka pangit na. baka makarinig Ang na naman pagkamatay tayo mo sa nun, ano pre. niyan. Baka makarinig na naman tayo sa mga ano niyan, yung mga Saan? human rights. Human rights na naman yan. pre. Syempre, pre, alam mo naman ang mga human rights, pre. Putang inang yan, lumalabas lang yan pagka pag yung nagreklamo, yung biktima, wala yung mga putang inang yan. Pero pag nagrereklamo, arang pinatay na, yung suspect, nandyan na yung human rights. Mga human rights shits, mga human rights activists dyan, putang ina nyo. Ako rin, second that, pre. Putang ina nyo. Pag ano lang pag Oo. member of sabihin na nating kapulisan ang bilis nyo umaksyon na pinatulan ang magiging hindi dapat maximum Oo. tolerance, hindi dapat pinatulan ng pulis yun. Yun na nga eh. Parang di ba nagre-reflect sa inyo yung maximum tolerance? Na parang, tangina, yung police kailangan may maximum tolerance. Dapat kayo din, may maximum tolerance. I-tolerate nyo din Tama. yung mga nagaganon, yung mga suspect. Tino-tolerate nyo eh. Dapat may maximum tolerance din kayo na kung hanggang saan lang yung pwede nilang gawin para Oo. ipagtanggol nyo sila. Diba? Oo. Putang ina Nagkakamali ng mga kasi yan ng pre, kasi Nakakabuisit. speaking of pre, yung mga human rights na yan, pre. Na na naman ako sa long-standing issue na putang ina. Nung pinatay yung mga suspect, yung ano ba nung tawag dito? Yung mga, for example na lang, yung mga holdupper, ganyan. Tapos natuluyan, biglang putang ina, parang kabutay ang mga human rights, putang ina na yan. Biglang lalabas yung mga yan na, may rights din naman yan. Tangina, wala bang rights yung biniktima nan? Oo. Putang Diba? ina, gago ang mga depute. Mapapamura bago ka na sa mga kagaguhan pre, bago ko tuloy yung magalit, shoutout sa'yo, Jomar Felix. Ayan. Shout out kay Tropang JL. Yan, taga Paranaque represent. Sabi daw, Shoutout sa'yo. Tara, Choy, next year punta daw tayo ng San Juan. Yan, para doon daw tayo magwala, pre. Laban. Si Sheila, nandito, si Ma'am Sheila Kimbo. Shoutout Ayan. sa'yo. Shoutout. Malaking shoutout sa inyong lahat. Yes. Maraming salamat sa pakikinig. Medyo puno ang jeep natin ngayon, Boss Lots, ha? 10 yung listener nanonood Shout natin. out sa Shoutout sa inyo. 11 na listeners at nanonood. Ayan. Isang malaking shoutout sa inyo. Big thank you, So, big thank ayun, you. matuloy tayo sa kwentuhan natin, pre. Ewan ko ba, ba't ganyan yung mga na yan, pre? Yung mga human rights na yan. Tangina. Ewan ko, pre, kasi nakaka-bullshit lang na bakit, dapat, kung human rights talaga yung pinagtatanggol nyo, lahat dapat. Diba? Kasi ang biktima yan or suspect or criminal talaga or pagtanggol nyo lahat. Hindi yung yung meron lang mainit na topic na may addict na pinatay, may rapist na pinatay, doon lang kayo magsusulputan. Pagtanggol nyo lahat. Siguro kasi naiisip tanga na pag pinagtanggol natin lahat, mauubos ang budget natin. Baka ganyan. Para kasi hindi human yung iba Killing human lang Speaking of feeling human lang, baka gusto nila yung good on TV. Meron na namang isa pang issue dyan, pre. Yung response ni anong pangalan nito, pre? Yung yung isang bobo na naman sa internet, pre. Oo.
Putang Si ina yan. si White Knight. Isa pa yung paon yung kinang inang yun. Putang ina mo, White Knight, gago ka, isa kang class S na beta male. Putang ina mo. Bobo ka, tang ina mo. English ka pa. Putang ina mo, gago, ulul, tanga, mangmang, bobo, fuck you. Shoutout kay Selena. Baka naman pwede mo kaming sponsoran ng murang vape natin dyan. Ayun na nga, pre. Pucha yun. Pinagtanggol pa yung yung sa pagdadamit to eh. Di ba, pre? Ito ba yung issue ng pagdadamit, di ba? Oo, pre. Ang rason naman niya... Ano na kasi dyan. Sige, pre. Sige, banata mo. Sige. Hindi, At ang inaano magre-react niya ako. kasi, pre. Ang inaano niya kasi dyan, pre, is... tawag dito. Pinagtatanggol niya yung mga babaeng may yung mga kinapos sa tela yung damit, pre. Inaano niya na parang you can wear what you want kasi nga ganyan. Tapos ang tawag niya dun sa mga manyakis na mangmamanyak or mangkakatcall or whatnot dun sa mga babae na yon is mga low IQ bullshits, mga ganyan. Na parang, ikaw, hoy White Knight, hindi ko alam kung mapapakinggan mo to pero tangina mo agad. Ikaw, kukonsintihin mo yung mga babae just to show your support na you can wear whatever you want. Kukonsintihin mo sila, hindi, okay lang yan. Dapat ang mag-adjust dyan or dapat yung mga manyak. Kumbaga, wear what you want, go wherever you want. Ganon ang niya ganon ang pinagsisigawan niya sa internet eh. English pa ang putang ina eh. Sige. Susuportahan ka nila dyan sa gusto mong gawin. Pero, pag may nang manyak sa mga yan, ikaw ang magtatanggol lumabas ka ng bahay mo, tigilan mo yung kasisigaw mo sa internet, lumabas ka ng bahay mo, pagtanggol mo lahat ng minamanyak, lahat ng kinakatcall, kasi sinusuportahan mo na magsuot ng kahit ano nilang gustong isuot at magpunta sa kahit saan nila gustong magpunta. Samahan mo, tapos ikaw magtanggol, ikaw makipagsuntukan. Tangina mo, White Knight, gawin mo yan, Ang tanga mo eh, ang bobo mo eh, English ka pa eh. Yeah. Sabi nga, pre, bakit kapag kailangan may point ka kailangan mag-English ka pa na kala mo napakatalinhaga mo eh. Hindi, pre, pagka bobo ka, nag-i-English ka na pag wala ka nang masabi, pre. Gagamitan mo na ng English yan, pre. Para magmukhang matalino, no? Hoy, for your information, marunong din kami mag-English, pero puta, hindi kami yung paon yung katulad mo, natatanga-tanga ka na sinasabi mo na kinokonsente mo pa. Kasi may putang ina, pre, pinag-a-adjust pa niya yung manyak. Yung manyak ang mag-a-adjust. Putang inang bobo. Ang lupit mo naman para sabihan na ang manyak ang dapat mag-adjust. Kayo na dapat mag-adjust. Kumbaga, pre, ika nga sa pagkatulad ng pagdadrive. Defensive driving yan. Kung doon naman sa pagdating sa babae, kung ayaw mo naman makatcall ka, halimbawa, pre, ito lang, halimbawa lang naman to, pupunta ka sa isang lugar na hindi, alam mo, na may reputation na hindi pagiging safe. O may reputation ng mga manyak, sabihin na natin, ipipilit mo pa rin ba na magpakita ng skin just because you can? Diba? Ikaw mismo ang kumomporme, pre, kasi hindi mag-a-adjust ang manyak sa'yo. Totoo, pre. Tsaka ito pa isang example, pre, Ito pa isang example. Wag mo na ipagtanggol ang mali. Taka ka talaga. May mga, pre, kumbaga yung mga artista na, sexing artista, na napapanood sila sa mga sexy roles. Sila ba pag lumalabas ng bahay, mga nakamaliit ang suot? Parang, sila, mulat, yung mga yun, yung mga sexy star na yun, mulat yun sa realidad. Na putang ina, ang market nila, yung mga malilikot ang utak. Di ba? For lack of a better term, ang market nila yung mga mga manyakis, ganyan. Sila ba nakikita nyo naglalakad sa madilim na lugar or sa isang unsafe na lugar na kakarampot ang damit? Hindi naman, di ba? Hindi.
Yun na nga parang it only shows na dapat sila, nakakaintindi sila, alam nila. Oo. Kasi Diba? pre, logical nga eh. Logical. Bakit ka magdadamit ng ganun? Out of place. Sige, sabihin natin para kang, eto na lang pre, para kang nag-suit sa club. Di ba? Ano dapat, may proper dress, hindi kumbaga, ang siste kasi dyan, ang reasoning behind that, hindi naman pinipigilan na magdamit kayo ng gusto nyo. Oo. Ika nga, it's a free fucking country. You can do whatever you want. However, may venue din naman, brad. Puta, itama mo rin naman kung alam mo mapapahama ka na. Halimbawa, pre, ikaw ba, pre? Hindi na lang tayo sa damit. Halimbawa na lang. Ikaw ba magdadala ka ng baril sa police station na civilian ka? Di ba hindi appropriate? Hindi appropriate yun. So, just because he has a license dun sa baril niya and he can do whatever he wants, dadala siya ng baril? Magwawayway ka na sa pulis sa'yo, may baril ako? Ano naman yun, Boss Lots ang opinion ko naman dyan, yun nga, you can do whatever you fucking want. Pero, dapat, alam mo yung consequences ng ginagawa mo. Yan. Isa pa yan, oo. Sige, nandun na tayo. Gusto mo talaga, wala eh. O kaya, baka lahat ng pera mo, pinangbili mo lang mga crop top. O ng mga maiiksing shorts. Wala kang pambili ng mga t-shirt or mga shorts na medyo, alam mo yun, medyo mahaba naman ng konti. Ngayon, dapat, alam mo pala na nagganon lang, puro ganyan yung mo, you are willing to face yung consequence. Maging anong tawag doon, accountable ka doon sa consequence nung ginawa mo, nung sinuot mo. Diba? Kumbaga, ganun lang kasi pre, hindi yung, sige. Hindi ka pinigilan na magsuot ka ng maikli. Pero, once na mamanya ka, pre, ibang panindigan mo. Kumbaga, sunukin mo. Panindigan mo. Hindi yung iiyak-iyak ka sa internet na nabastos ka. Oo. Ganun dapat. Or, kung ayaw mo namang mabastos, wear some, decent clothes. Kung, kasi alam mo, parang yan eh. Kumbaga, kasi ako may kakilala ako, pre, nakakasama ko dati to. Wala kaming wala kaming kotse nun. Tapos si ate girl mahilig siyang mag-party. Okay. Pero ang ginagawa niya, nagbabaon siya ng damit. Pag nandun ka na sa club or pag malapit na kayo sa club, hanap ka ng establishment na pwede kang magpalit ng damit mo. Tsaka isuot mo ngayon yung pang club mo na damit. Yung maiksi mong damit, yung medyo revealing mong damit. At least nandun ka na sa venue. Tapos after mo doon, syempre, magko-commit kami pa uwi. Magpapalit na siya ulit ng damit na magpapantalo na siya. Kumbaga, hassle kung sa hassle, pero putang ina, hindi siya nababastos sa daan, hindi siya nababastos while on public transport. 'Di ba? Pwede rin naman yung jacket, pre. Halimbawa, medyo revealing yung top mo. Pwede ka naman mag-jacket na lang muna eh. Medyo acceptable naman yung skirt eh. Oo. 'Di ba? Totoo. Acceptable naman eh. Kaso, yun nga, pre. Kasi nga, yung kaibigan mo yun, ayaw niyang makakatcall siya. Kaya siya ang nag-a-adjust. Kasi hindi mo alam eh. Kahit saan naman, pre. Kahit saan. Kumbaga, sabi nga nila, kahit saan bansa may mga racist, halimbawa, di ba? Kumbaga, ikaw mag-a-adjust kasi hindi mo rin alam eh. Kahit pa sabihin mong gentleman's club yan eh. Ikaw labas-labas na kahit anong part ng katawan mo. Sa tingin mo ba, hindi ka makakatcall? Kalokohan yun, boy. Kalokohan. Kaya nga, ang inaano lang naman, ang sinasabi lang, iayon mo. Hindi yung pinipigilan ka. You can wear whatever you want, sabi nga namin. Pero iayon mo kung ano-ano, kung ayaw mong mamanyak, ikaw na rin mismo ang gumawa ng paraan, 'di ba? Kasi hindi mo naman mapipigilan 'yan eh. Aawayin mo ba? 'Di ba? Susuntukin mo ba yung lalaki at makikipagsuntukan ka dun sa lalaki na nag-catcall sa'yo? Hindi rin naman eh. Most probably, hindi rin naman eh. Iwasan mo na lang. Ikaw na lang ang gumawa. Si White Knight.
Gusto niya ata makipagsuntukan eh. Yun ang gawin niyang shield. Eh, Ibitbitin siya na niya lang. kung saan pumunta. Oo. Oo. Total, ano eh, mga, alam mo yun, mga feminist na, ano, kung tangina. Gago. Isang kaululan yung ginagawa mo. Tangina. If I know, Alam mo kung putang ina, bakit kasi? pre. Pakul kasi yan. Ano din? Pakul kasi yung puki ng inang white knight na yan. Pakul yung puki ng inang white knight na yan. Pakul. Pakul ang putang ina. Ulul, pakyo. Pakul. Tangina. Style. O magano yan, pre. Style mo, bulok. Tangina. Ba? At yung ikaw, white knight, putang ina, yung mga ganyang galaw mo, basang-basa na yan, tanga. Oo, wag kami. Tangina, pakul ka, tapos ano, putang ina. Wag ako, white knight, tangina. Hindi kami tumanda ng ganito. Huwag mong subukan. Tangina. Uy, andito si Nemesio. Shoutout sa'yo, tropang Nemesio. Shoutout. Ayan. Shot tayo soon ni Akay. Yan. Ito, sabi ni Colin ni Beshi. Ayaw mo mabastos, pero pinapakita mo suso mo. Yung kagago. Pre, ito galing na sa babae yan, ha. Galing na sa babae ang komento na yan. Hindi baka sabihin ng ibang babae diyan na kasi lalaki perspective, you don't understand. Ayan, galing na sa babae yan. Ano kayo ngayon? At saka yung si Beshi, kilala ko yan, pre. Nagsusuot din ng revealing na damit yan. Pero naaayon sa sitwasyon. Naaayon kung nasaan siya. Hindi yung puta ng everyday kahit saan ka magpunta, magpapalitaw ka ng cleavage mo, magpapakita ka ng legs mo, magpapakita ka ng pusod mo. Putang ina mo, gago. Di ba? Hindi na nga yun eh. Sa kalsada, pre, di ba? Naglalakad ka sa kalsada. Ganun ang damit mo. Puta, halimbawa, sige, sabihin na nating pupunta siya dun sa event na ganun ang damitan. Yes, sige, consider na natin yun. Pwede ka ba pwede muna magbalot para lang maiwasan yung mga manyak sa daan? Di ba? Tsaka, eto na lang din, pre, speaking of since nandyan si Beshi Wap. Kunwari, kami, lalabas kami, pupunta kami sa beach. Hindi naman siya yung habang may sarili pang sasakyan yan. Hindi naman siya yung kahit nasa sasakyan na nakalitaw na agad yung cleavage niya, nakalitaw na agad yung dede niya. Hindi naman gano'n eh. Papunta pa lang dun sa venue, pre. Nakasakit naka-bathing suit na agad. Tangina, hindi naman, di ba? Kumbaga, while on your way papunta doon, hindi pa nagko-commute yan. Kasi hindi mo alam, baka mamaya yung kasama mong bumibiyahe gusto mag-stop over. Edi at least yung damit mo maayos, naka-t-shirt ka or what. Hindi yung naka-swimsuit ka agad, hindi yung naka-crop top ka agad. Ngayon, pagdating dun sa lugar, kung saan ka pupunta, kung sa beach man yan, tsaka siya dun magpapalit nung pang niya. At least dun appropriate na yung suot niya. Di ba? Ganun lang kasimple yun eh. Kaya kayong mga girls, pag sinasabi yung mga boyfriend or asawa nyo na, magpalit ka naman ng damit mo. Sundin nyo dahil yun, lalaki yun. Alam niya kung paano mag-isip yung lalaki. Tama. Sa perspective niya kasi, kumbaga parang, hindi ka pre niya pinipigilan or inaalipusta. It's more of, I care about you. Kasi, we know, I'm a guy as well. Diba? Kahit I don't say it aloud, hindi ko sinasabi na, hoy, ang laki ng niya o whatever. Nasa isip ka agad. Diba? Nasa isip. Pero wag hindi tayo ganun. Isipin. Hindi tayo ganun. Just to set things straight. Alam lang namin mag-isip pero hindi kami ganun mag-isip. Diba? Ganun.
Ganun lang kasimple yun. Hindi kailangan, putang ina niya ni White Knight. Yun lang gusto mong palabasin. Paano siya no? Pagod boy ang datingan, tangina mo, manyakis ka rin under the sheets o whatever. Sa lihim, sa pagod. Pagod Pagka kami boy, lalaki ka din. Sa Pagod bullshit ka. Naku, bumenta sa na likod yan. ng Matagal nang bumenta yan. pinilangang Putang ina. tabing. Mga style mo, bulok. Panigopong-kopong, putang ina. Gago. Alam na yan. Walang-wala na ba, White Knight? Walang-wala na. Wala na. Kailangan kasi mag-trending para kami kaya pag trendingin mo, tinan mo, mas ano pa kami sa iyo Mas logical pa kami sa iyo ha? Maipilit mo lang ano pa Wala pre, kasi may following daw siya pre, kaya ganyan. Tang ina mo at ng followers mo. Sino ba naman ang magpe-pay attention sa maliit na podcaster na katulad natin, di ba? Siya kasi, ano lang naman tayo. although malaki following niya, puta, hindi hindi lahat ng sinasabi mo may sense ha. Hindi ka 100% na walang ka ano sa mo, sa katawan mo. Tumigil ka. Marami ka lang followers. Yun lang yun. Kaya nga, I dare him na since ganyan yung pinaglalaban niya, puta, pag may nabastos, ikaw ang makipagsuntukan Ayun naman. Oo naman. Gawin niya. Gawin niya yung sinasabi niya. Sinasabi ko Ewan ko yun, ba? Pag nagkakaano na. Tsaka pre, pagkakasabi niya, eto pa, yung mga trash na tinatawag niya, yun nga, katulad natin na nag-o-oppose dun sa sinasabi niya, he calls it trash. Putang ina mo, marunong din ako mag-English. Fuck you. Ayun na nga. Wala na daw karapatan. Wala na daw karapatan na magbigay ng opinion. So, ibig sabihin, kung normal na tao ka lang pre, wala ang karapatan magbigay ng opinion. Putang ina mo. Ganun. So, putang ina mo. So, yung sinasabi niya pre, kung walang kwenta yung ibang opinion, yung sinasabi niya, ano na yun? Fact na yun, ganun. Oo. Siya dapat sundin. Siya na ang dapat sundin dahil ang tingin niya sa atin, ang tingin niya sa opinion natin, sa mga katulad natin ganitong opinion, trash. For him, we are trash. Sige, kami na ang trash. Ikaw na masupot, tang ina mo. Supot. Supot ka na, bobo ka pa. Hindi ka marunong ng logic. Ng logic. Pre, wala sigurong tropang lalaki yan, pre. Tangin na. Tropa nan, puro tawag doon, babaeng hubadera. At saka kung may lalaki mang tropa yan, isang beta male na supot din. Hindi, pre. May naisip lang ako Ito wild lang naman, speculation. Wild speculation. See, I know how fucking wild speculation means, you asshole. Anyway, yun na nga. Ang spekulasyon ko dito pre, kaya niya hinahayaang magdamit daw ng ganon yung mga babae para pag siya'y nasa labas, siya yung magmamanya. 'Di ba? Kasi kung hindi mo siya, 'di ba? Kung hindi mo siya pipigilan, ibig sabihin, ay, sabi ni White Knight, subscriber ako niyan Sabi okay lang daw. So para dumami yung mga naniniwala sa kanyang eng-eng din. Tapos siya na lang yung mama niya, kahit hindi niya tahasang sabihin, alam naman namin iniisip mo. Huwag kami. Kumbaga, White Knight, yun nga, kagaya ng sabi ko, White Knight, walang-wala na ba? Kaya, kulang sa yung mga ganyang support. Alam mo yung mga ganyang support, pre? Yung mga walang-wala na, hindi siguro makascore or what. Mag-a-agree na lang na mag-a-agree yan sa mga sinasabi ng mga babae para to get more attention, to get more possibilities na, alam mo yun, makascore si support. Isang malaking kasuputan yung ginagawa mo, gago. Tira mo, sabi nga ni Beshi,
wala kasing jowa. Kaya gano'n, mga pabebe, yung sa mga pabebe girls. Kasi, which, siguro, medyo, may sense din eh. Kasi, ikaw ba naman, pre, jowa mo? Kung may jowa ka, hayaan mo na magsuot ng damit out of place? Syempre, di mo gagawin yun, di ba? So, pipigilan mo rin. Ano lang din siguro, pre. Kung sakaling ginagawa mo yun, ipokrito ka. Oo, tsaka siguro, pre, ayun nga, dahil sa kasuputan niya, hindi niya kayang pasunurin yung jowa niya, pre. Siguro yung jowa niya, putang ina, wala kang pakialam sa akin, susuot ko anong gusto kong suot. Hindi niya mapasunod. Susuportahan na lang niya. Tapos ipagkakalat niya ngayon sa internet na okay lang yung kasupotang ginagawa niya. Putang ina mo talaga, supot ka talaga. If you can't beat them, join them. Pero mas meron akong kasabihan doon, pre. Kasi ika nga niya, baka if you can't beat them, join them, di ba? Sa akin naman is if you can't putya, nakalimutan ko na tuloy. If you can't if you can't explain to them, confuse them na lang. Pwede. Confuse O mo na yung mga baka tao, si White Knight. Hindi mo maano. Oo, baka din yan, isa ding baka miyembro ng mga Confused Society of the Philippines yan and the whole wide world. Ayun pala, naalala ko na, pre, yung word quote, sarili kong quote na dinerive, hindi ko na. If you can't convince them, confuse them. Kung hindi mo sila ma-convince, i-confuse mo na lang sila. 'Di ba? Para yung thinking mo, ikaw yung mas logical. White Knight, pasensya ka na. Hindi kasi kami nako-confuse sa gusto mong mangyari. Sasabihin ko to in a nice way. Putang ina mong supot ka. Tanga ka, gago. Mga naniniwala sa'yo, supot din. Tangina. Alokohan yan. Wag kami. Wag kami. Yun lang sasabihin pa yan, pre. ko. Yung mga tawag daw, women empowerment pa yung hayop na yan. Putang ina niya. Hindi naman. Paano mo ini-empower yung babae sa dadalhin mo siya sa ikapapahamak niya? Paano mo siyang in-empower? Anong woman empowerment yun? Gago ang puta. Ayun. Supot talaga eh. Ayun, if you can't convince them, confuse them. Thank you, Selena. Nakakalimutan ko na From Sarina Felix. Shoutouts. Shoutouts kay kay Cheska. Yung anak ni Selena pala. Selena, yung anak ni Uncle nandito. Shoutout sa'yo, Alexandra. I-hi mo daw si Uncle sa iyong mama. Eto, may sinabi si Madam Yeye, no? Supot na. Baka puny pa. Ay, nako, Diyos ko, day. Wala, baka gaganyan lang, pre. Jutay na supot pa. Kaya hindi siguro nagawa magpatuloy ni tanga, no? Kasi pre, kailangan ng baka micropenis, baka kailangan ng ng lente para matuli. Masyado daw talaga maliit. Hayaan mo na yan, supot ka na forever. Hayaan mo na, laban na yan. Oo, ganun din naman eh. Sabi ni Selena Felix, sponsor sana ako, Vic, kaso Sarina ka na naman. Alam mo, Selena, thank you agad. Yan. Sponsor agad? Ito. Oo. Ato, hindi porkit kinukonsinte ka, may care na sa'yo. Tama din naman. Alam mo yan, yung sinabi ni Beshi Wapkulin, nag-a-apply yan sa lahat. Maaring kinukonsinte ka sa pananamit mo, kinukonsinte ka sa pag-uugali mo, baka kaya kanya kinukonsinte dahil, ngayon nga, gusto ka niyang mapahamak. Totoo yan, totoo yan. Wala. Think logically, mga katotpi, hindi dahil tito na kami, ayaw na namin yung minumungkahi niya na empower ang women. Pwede mo naman na empower ang women Wag mo lang bigyan sila ng maling impormasyon, 'di ba? Maling Pwede naman impormasyon, tsaka yung mga
maling yung mga sablay na gawa. Tama. Ganun lang naman yun. Tama. Okay na. Yan, medyo move on na tayo dyan. Durog na. Baka hindi na siya pumogi. Yung mga pa-pretty boy niya. Pre, mag-move on na tayo. Wala. Yun. Kasi, alam mo pre, dapat kasi sa mga ganyan, kinu-call out talaga yan, tsaka ini-expose yung mga mga wag mo i-deny kung anong gusto mong palabasin sa internet, white knight. Wala, tangay na. Basang-basa na yung galaw na yan. Tangay na. Ilang beses na naming nabanggit yung pangalan mo, putang ina, sisikat ka pa dahil sa amin. Ibahin na natin, Papa Dens. Baka lalo pang sumikat yan eh. Di ba? Ika nga natin baka any sponsoran niya publicity tayo. is good Pwede din publicity. naman. Mamaya sumikat pa yan. Hayaan na natin. Totoo din. Alam mo, Boss Nuts, Actually, guys, iniintay yung akong mag-comment dito. yung original. Wala Sige. pa. Sino ba? Kung mag-comment si Uncle, mukhang busy si Uncle eh. Naabangan niya to eh. Pero ayan, nandito si Coach JP Labutay. Isang malaking big shoutout sa'yo. And congratulations sa on your new venture. Congratulations. Yan. So, ayan. Magkikita-kits pa naman tayo. Oo naman. Malapit lang dito. Malapit lang dito bahay niyan. Sige. Sa mga hindi naka-tune in dito sa live, if you missed it, meron po kaming recorded version nito. You can always play naman. Kung gusto niyo sa YouTube pwede niyo i-play. Sa pwede niyo rin i-play sa dito Spotify. sa Facebook, Spotify, pwede rin, pinapromote na uli namin. Baka nakakalimutan nyo. Meron po kaming, bukod dito sa Facebook na pinapanooran nyo, meron din kaming YouTube and Spotify just in case you missed it. Okay, let's move on. Papa Dens. Yes. Ito, originally dapat ito yung natin eh. Ito lang yung topic natin. Pero syempre, meron ding mga current events na gusto lang namin ding i-discuss kinover na rin namin. Anyway, yung mga yung mga exciting na naisip natin, yung mga aliens pre. Yan. Yung mga aliens. Kayo ba, mga katotpi, naniniwala ba kayo sa aliens? Tanungin yung mga nanonood sa atin. Ikaw, pre, bago sila mag-comment dyan, ikaw, ano bang opinion mo dyan? Ano bang paniniwala mo dyan? Ako, pre, ito lang parang kung iisipin mo, pre, bakit sa laki-laki ng universe nga, sa tingin mo, tayo lang ba ang nandito? Tayo lang ba ang, kumbaga, higher life forms? Kumbaga, tayo lang ba? Earth lang ba ang meron? Maaring meron din sa kinalaki-lakihan ng galaxy o ng space o whatever. Kaya universe. Naniniwala ako na ng universe. Sorry. Parang sa tingin ko meron. Although ayun nga, medyo nahihirapan tayo kasi most of the documentation or yung mga videos na nakikita medyo malabo, poor quality videos, poor quality pictures. Very limited din. Limited, yes. Kinatagal-tagal ngayon, modern na tayo. Dapat may mga equipment na tayo na pwede nga na to prove na there's aliens. Pero yun nga, medyo mailap sila. Hindi daw makali si Beshi saka tutunin sa atin. Ayun na nga. So, mamaya ka na umalis. Tunin ka muna. So, sa paniniwala ko, meron naman pre. Kumbaga, kanya-kanya tayong paniniwala. Diba? Kumbaga, kung hindi kayo naniniwala, okay lang din. Pero, isipin nyo rin na parang tayo lang ba ang species na ganito, yung
may language. Although animals may language yan. I mean, yung technological advancements, tayo lang ba yun? Tayo lang ba ang human sa mundo? Or meron pa bang ibang human or humanoid like creatures or kung matatawag mo silang creatures, di ba? O ikaw, Papa Dens, ano naman ang take mo dyan? Ako, ayan, kagaya nga nung sabi ni Colleen sa comment section, naniniwala daw siya sa alien. Sinundan pa niya ng, ayan, si Densyo, alien yan. Oh, yun na lang. Ito, ako ang pruweba sa harap nyo. Siya akong alien. Hindi, joke. Kidding aside, alam mo, pre, ako ang ano ko dyan. Yes, naniniwala ako na hindi lang tayo yung creatures or species dito sa universe. Alam mo? Kasi pre, ito na lang. Isipin mo na lang pre. Sa sobrang yung advancement ng technology natin ngayon, sobrang way Andiyan ka pa ba? way far or medyo sobrang layo na na si Papa Dens, ha? Yun nga. Nung ano natin. Oh, yan. Papa Dens. Nung technology. Are you there? Hello. Pero bago ko ituloy to, so ayun na nga. Shoutouts dun sa matanong muna internet natin sa provider mga namin, no? Bumabagal sa na live, naman. ano ka, medyo nawala ka, Papa Dens. Tangina. Anyway, yun nga. Trying to reconnect ako naman ako. kasi Trying to diba reconnect with the meron world. mga sightings na iba-ibang klase ng aliens eh. Mga yung sinasabi nilang grays, yan yung pinaka-popular eh, mga grays. Yung parang kulay gray sila, nakalbo, na malaki yung mata. Yun yung growing up, yun yung mga pinaka-popular alien na nakikita ko eh. Di ba? Oh, Papa Dens, bumalik ka na pala. Ano yung sinasabi mo? Mabalik ka nga doon. Oo. I'm back. And bago ko pala ituloy, yung sasabihin ko, shoutout dun sa internet provider namin. Putang inang yung bumabagal na naman ng hayop. Ang ina. Shoutout sa'yo, internet provider. Putang ina. Nung nakaraan lang, pinag-upgrade mo kami ng speed namin. Putang ina, mukhang downgrade yung nangyari. Hayop na yan. Anyway, going back dun sa kinakwento ko. Ako, naniniwala ako sa alien eh. Alam mo yun. Ayan, kagaya nga nun, hindi natin alam. Baka kaya bumagal yung internet ko, yung mga ka-species ko, ayaw nilang mag-agree ako sa'yo, pre. Oo. Baka sila ma-expose. Oo. Pero yun nga, going back. Huwag na tayo lumayo. Huwag muna tayong lumayo. Huwag muna tayong lumabas sa outer space, Pre, na lang, sobrang advanced na ng technology natin from where we started, from where we are now, sobrang advanced na ng technology, pre. Pero bakit yung ocean hindi pa na-explore ng ganun ka, Kumbaga, napakarami pang untouched shits dyan sa ocean. Mga untouched species na kasi hindi pa mapuntahan, ganyan-ganyan. So, yun pa lang doon pa lang mapapaisip ka na parang tangina kung yun yung sa mundong saan ako nakatira, saan ako nabubuhay. Oo, saan ako pinanganak. Hindi ko pa siya ganun or hindi pa ganun ka-vast yung knowledge ko sa kanya. What more pa yung universe, pare. 'Di ba? Tama naman. So, alam mo yun, if someone hindi pa natin na-explore yung ilalim ng dagat. Oo, kaya nga kung merong magsasabi sa akin na hindi totoo yung mga alien na yan, ganyan. Siya yung unang-una kong ipapadala sa ilalim ng dagat. Explore mo muna to kung kaya mong i-explore. Oo. Marami kang mali-discover. Bago sabihin sa akin na walang, yun na nga, na parang every year or what, may mga nadadagdag na species sa kung anumang family ng Animalandia. 'Di ba? What more pa kung kaya nating labasin or i-explore yung buong Ngayon, ang ko naman diyan, pre, kumbaga, yung technology natin compared sa mga aliens, yung technology natin dito is ancient.
para sa kanila. Ancient pa compared to them. Na parang, ayan, kagaya nga nung sinasabi sa comment section, may mga tawag dito lang sa atin sa mundo. Kumbaga may mga bakit nabuo yung mga theories ng mga reptilians nung mga alam mo yun na parang sinasabi nila na si God save Nordic aliens. yung mga ganon, 'di ba? 'Di ba? Hindi natin kumbaga, yun lang hindi pa natin yun pa nga lang hindi na natin ma-explain kung bakit siya nabubuo Kung bakit may mga ganong theories, bakit may mga ganong sightings at ba't may mga ganong nakikita, 'di ba? Tsaka aside from that, syempre, alam mo na, ang government natin kinokontrol din yung mga yan, yung mga impormasyon na pwedeng lumabas. Secretive. Example, 'di ba? Example na lang yung mga ano na yan, yung Area 51 na yan. Bakit meron yan? Pero hindi siya open sa public. Sinasabi nila kasi yung mga mga nuclear testing, yung mga doon nagaganap kaya hindi pwede yung mga tao doon. Bakit may mga nagtatrabaho doon? Paano yung mga nagtatrabaho doon? Bakit hindi sila pwedeng kumbaga para silang mayroong mga non-disclosure agreement na nagaganap doon sa loob. NDA sila Diba? kasi sabi daw nila, yung mga technology na dinedevelop nila for war, doon daw din na niluluto. Nandun tayo, pero Putang ina. advanced technology masyado kumbaga masyado siyang secretive, ika nga. Tsaka yung rumors na nagsispread na yun nga, may mga technology na nade-develop doon na parang sobrang advanced for for sa panahon natin, parang gano'n, masyado siyang advanced. For human understanding, ganyan. Oo. Ano talagang science dyan? Ayan, sabi ni Mikey, mako-confuse daw between religion and science. I agree, pero at some point, ang dyan is kung ang pangunawa mo at ang kumbaga ang pangunawa mo ay malawak at ang kapit mo or ang pag-believe mo sa religion mo ay intact. I don't think naman na mako-confuse ka. Pero again, yun nga, mass confusion yung sabi niya. So yeah, may mga tao kasing konting naniniwala agad. Yun yung mga chismosa naniniwala agad sa chismis What more pa siguro kung totoo yan. Ganong na yung ganong information na yung nasasagap na. So I agree. Pero yun nga, pero para doon sa mga taong matindi ang paniniwala sa religion and yung understanding nila sa regarding science naman din. Kung ganun siguro lahat, I don't think magkakaroon ng confusion. O mako-confuse ka. And ito, sabi ni Nico, gumawa na kayo ng reef tank. Na binubudol mo, online budol mo pa kami. Ay, naka. Eto nga, yun. sabi rin ni Alex yung yun nga, may totoong aliens, aware sila they are aware of our existence, kaso lang yun nga, mas advanced yung technology nila, kaya wala silang pakialam sa atin, which is pwede rin, di ba? Pwede rin. Siguro sabi ng mga alien putang inang mga human race to, putang ina. Naniniwala sa internet at doon sa mga tanga-tangang nagpo-post sa internet. Huwag natin natin pakialaman niya, bobo yung mga yun. Shout out din pala sa pinsan ko, si Louie from Bataan. Yan. Nakikinig siya sa atin ngayon. Shout out din daw, sabi ni Mix, from Dubai, UAE. Carlo Tohi. Nakikinig kay Mikey. Shout out sa'yo. Nasa Dubai na agad. Pre. Tingnan napunta ng Dubai, Tsaka alam mo pre, isa pang malaking question ko diyan na ang daming ang daming gustong mag-explain, ang daming explanation. Pero hindi ako masyadong nako-convince is yung paano nabuo yung mga pyramids, pre. Oo. 'Di ba sabi nila? Isa pa yan, pre. Prove nila na kayang gawin ng tao
yung pyramids. Yes, kaya nilang gawin. Pero pre, ilang tao ang kailangan gumawa nun, backbreaking labor, and ilang years mo bago mo makomplete yun kung talagang ia-apply mo yung technology nila back then. So, medyo puzzling pa rin para sa mga ano. Kasi, kung sobrang tagal mong nagawa yun, paano? At ilang tao ang pwede mong abalahin para gawin yun? Hindi nga lang daw 1,000, libo talaga. O, di ba? Paano nila na ano yun? Not unless, yun nga, ang sabi nila, not unless there's a powerful being na tumulong sa pagko-construct ng pyramids na yun. Wala kasi alam mo, marami akong napanood at nabasa na ini-explain. Tapos iba-iba yung explanation nila na parang tangina doon pa lang na walang concrete na ano na kung paano talaga nila ginawa yon. Hindi ako convinced na tao ang gumawa nun. I don't believe na ano. Siguro I believe at a certain point, pero yung ano ko is hindi ako 100% convinced na mga tao lang ang gumawa nun, pre. Saka alam mo yun. Yun nga, sabi mo nga, yung technology nila nun, pre. Putang na hindi ganun ka-advance. Wala naman silang mga giant machineries nun, pre. Putang na, paano mo itutulak pataas yung isang malaking block ng ng bato? Paakyat? Ito nga rin yung sabi nila pre. In-investigate nila or ewan ko kung paano technology ginamit na kinarbon date nila whatever. Yung source ng bato pre, hindi daw nandun sa malapit na area na pinaggawaan yung pyramid. Kinuha pa siya pre sa malayo. So isipin mo yun. Tapos binuwat siya ng buo. Oh, di ba? Hindi, ang ibig sabihin, yung chunks na yun, yung ganong kalalaking bato, na ilang piraso yun, ewan ko kung ilang toneladang bato yun, pre. Paano mo na-quarry yun sa ganong klaseng lugar, papunta dun sa area na yun, ng mano-mano. Oh, di ba? Di ba? Tangina kasi, I mean, nung mga panahon na yun, pre, siguro may gulong na, may wheel na, pero yung gulong nila nun, pre, bato din yun Bato or kahoy o whatever, di ba? Oo. Paano gaano kalaking gulong yung kailangan mo para mabuhat mo yung ma-transfer mo yung ganong kalaking bato or kung ano man yun. At gaano karaming tao yung kailangan magtulak nun, isa-isa nilang dadalhin kung saan nila itatayo, pre. Oo. Tapos pre, syempre habang tumataas yun, syempre ang taas ng pyramid na yun, paano mo itutulak yung ganong kalaking bato? Yun pataas. Nga, paano mo siya itutulak? Kumbaga, maitutulak mo siya pataas, pre. Oh. Another question is, paano mo siya iaayos na napaka-perfect ng sukat niya? Ayun, proportion, kumbaga. Proportion siya, swak na swak siya. Yung sukat niya, paano? Di ba? Sakto siya Yung sukat niya, sakto lahat, pre. Di ba? At while doing that, yung ipaakyat mo yung mga bato, paano mo gagawan ng parang yung sa loob? Kumbaga para makapasok yung mga tao sa loob. Ganyan. Paano mo gagawin yun? While tinutulak mo sa pataas, while binubuo mo yung pyramid, paano mo ginagawa yun nasa loob at the same time? Di ba? Yun nga, tapos yun nga, sabi ni Migs, equal measurements. So, oo, yun. Eto, sabi ni Maki Forte, sa 3rd Avenue daw, shout out sa inyo dyan sa 2nd Avenue and 3rd Avenue. Marami daw malakas magtulak. Ay, oo, applicable din yan. Mga nagtutulak din ng bato, no? Kaso nga lang, yung... Ibang tulak pala, Brad. Oo, pre. Kaso nga lang, yung mga bato nila doon, pre, hindi nila sukat, pre. Gramo-gramo yata. Another information na naman kay Alex, sabi niya, yung sa library daw ng Vatican City, Pope lang daw may access dun sa mga 1 million confidential books. Walang sino man ang pwede pumasok except sa Pope. Rumor lang na nandun nga yung ibang mga sagot. Yung mga sagot sa ating katanungan. Pwede rin. Kasi alam mo, aside from aliens, pwede rin may holy intervention. Alam mo yun? May mga, pwede rin ganun, di ba? Mm. Sabi nga din niya, may ano siya, may
karugtong. Ito, civilization enthusiast ako. And I once read or watched a documentary na nagpo-propose na ginamitan ng water ang paggawa ng pyramid. Because lahat magaan pag may water. But personally, naniniwala ako na hindi lang tao gumawa. Pwede rin, no? Tubig. Pero kasi, ang ano nun, sige sabihin na natin, yung mga malalaking bato pinadaan sa tubig. Putang ina, nasa gitna ng disyerto yun, pre. I don't know, baka nung mga Importante ang panahon na tubig yun, sa kanila. Oo, hindi ko rin alam, baka nung panahon na yun, may source ng tubig sa disyerto. I don't know, please enlighten me. Pero kasi, kung ginamitan siya ng tubig at nasa gitna siya ng disyerto, saan nanggaling yung tubig? Oo. Saka hindi, kung yun nga, sabi mo nga, disyerto, ibig sabihin, scarce, hindi masyadong abundant ang water. Oo. Bakit mo sasayangin? I don't think na kung sino man yung ruler nung panahon na yun na nagpagawa ng pyramid na yun, mag-aaksaya siya ng ganong karaming tubig dahil kailangan ng mga tao ng tubig. Oo. Oo. Eto, may follow-up din si Tito Mac. Malulupit din po ang source dun sa kanila. Tsaka naniniwala daw siya na Autobots ang gumawa ng pyramid. Pwede. Kasi technically, yung Transformers, yung mga Autobots at Decepticons na yan, alien yan eh. Oo. Diba? Mga Alien race alien yan sila. na napatalsek doon sa Cybertron. Diba? So, kung Autobots ang gumawa niyan, Tito Mac, alien nga. Oo. Diba? Alien nga sila from planet Cybertron. Oo, from Cybertron, diba? Kasi to, sabi nila, ang dami kasi nilang slaves. Baka pinagtulungan itulak yung malalaking timba. Siguro nga, oo, pwede. Pero, paano mo, ang question ko naman dyan, Alex, is, kung ginamit nila yung tubig para mapunta dun sa kung saan nila gustong itayo yung pyramid, paano nila pinagpatong-patong yun? Oo. Isinalansan, yun din yung kumbaga. Isang, oo. Hindi lang basta, kasi Boss Lods, hindi lang siya basta pinatong eh. Alam mo yun, sukat siya. Strategically placed. So, yun, tama, strategically placed yung mga bawat mega blocks ng ano. Oo. So, wala, ano yan, tanga na isang malaking misteryo yan. Tsaka, alam mo yung isa pa, yung Boss Lots, yung mga giant faces. Sa Easter Island, pre. Sa Easter Island yun. Yun, sa Easter Island, pre. Diba? Parang, yun pa, isa pang, isa pang question yan na parang, tanga na, sinong nag-effort na magganyan? Tsaka bakit ganun, kung may sculptor man na gumawa nyo, bakit ganun yung image? Ang lalaki pa. Ang lalaki pa. Parang ako, ko lang naman, imagination ko lang, hindi kaya may alien dun sa loob, tapos kailangan lang gisingin, ganyan. Kailangan basa pa. Ang nakakaano pa nga dun, yung iba pre, yung iba nakabaon pa ng pagkalalim-lalim. Mismo. Diba? Tangina, mag-e-effort ka para lang ilagay yun. Baon ka ng pagkalalim-lalim at bubuhati mo ng pagkabigat-bigat. Tama. Ito, may isang interesting na comment dito from Ken Tot. Ken, shout out sa'yo. May napanood daw siya na shout out sa'yo. Sabi niya, may napanood din ako na mas advanced ang ancient civilization kaysa ngayon. Pwede rin ganun, pre, no? Oo. Na parang, ano pala, pre? kasi nga, time traveling naman, pre. Pwede naman pumasok yun, pre. Pwede rin. Tsaka aside from that, pre, parang isang malaking conspiracy din yan na medyo naglilikot na naman yung utak ko. Na pwedeng, dahil nga kasi gusto tayo kontrolin ng kung sino mga nagko-control sa atin. Na inaano nila na puta sobrang advanced na ng technology ngayon, ganyan. Finifeed tayo ng ganyan. Kasi yan, nagkaroon na ng mga smartphones na wala tayong ginawa kundi mag-smartphone, halos lahat. Pwede ring way of controlling yan para hindi ka na mag-isip. Hindi mo na questionin yung mga bagay na nangyari nun na baka nga mas advanced yung technology nun
kesa ngayon. Ngayon kasi, ang technology kasi parang easily available sa atin eh. Magkaroon ka lang ng smartphone, magkaroon ka lang ng computer, technology, kung ano-ano nang pwede mong gawin, ganyan-ganyan. Hindi kaya parang finifeed ka lang ng finifeed ng ganyan para puta, hindi ka na mag-question. Kami nang bahalang mag-feed kung anong dapat yung paniwalaan. Oo. Diba? Wala ka ng free will, kumbaga. Parang gano'n. Na parang tapusin na natin yung argument na to. Parang gano'n. Tama. Pwede. Makes sense. Diba? Ayan, napanood daw niya yan sa Netflix, ang Ancient Apocalypse. Ayan. Parang Ancient Aliens, Ito, may comment na naman si Tito Mac. Tama, yung likod nga ng tenga ni BBM may pindutan. Pindutan. Tangina. Malakas Men in Black yan. Oo. Pag pindot, pre, may lalabas, may maliit na alien sa loob. Oo, pre. Tsaka yung pa, pre, no? Isipin mo na lang din. Bakit sila nagkakaroon ng idea na gumawa ng mga ganong pelikula, pre? Saan galing yung ideas na yun, di ba? Yun pa lang parang ano ka na, di ba? Na parang, ano mo yun? Tapos ito pa, may sinabi pa si Alex na baka close yung aliens before sa mga tao. Pwede, no? Alam mo, pwede rin. Na, tapos, finifeed lang tayo ng mga wrong information para to manipulate kung ano yung ano. Kasi, alam mo, pre, isa din yan sa naniniwala ako, no, na sa likod ng lahat ng nangyayari, merong mangilang-ilang mga tao na nagdi-dictate at nagko-control ng lahat-lahat ng yan. Sabi nga nila, pre, malayo na rin tayo. Yung mga mayayaman daw na mga tao, sila daw yung nagko-control ng mga dapat nating gawin, o halimbawa pag mayroong mga conflict, sila rin daw yung nagko-control ng mga opinion ng mga tao by convincing halimbawa yung media na ito yung ipakalat yung information, ito yung iano natin. Diba? Marami. Tapos pwede rin tayong yun nga, pwede rin tayong alien race, sabi nga ni Migs. Actually papunta na ako ni Migs yung tayo prototype alien tayo. Kumbaga dito tayo dinevelop sa Earth para titignan kung ano yung mangyayari sa atin, ano yung gagawin natin, anong technological advances sa magagawa natin, ano magiging personality natin. Ganon. Tapos sabi pa nga, pre, may na ako na parang yung paghuhukom daw na tinatawag nila, yung paghuhukom or judgment day, is yung mga aliens daw yun na pupunta rito na ano na ba progress nyo, mga earthlings, yung mga ginawa namin, di ba? Pwede, di ba? Goods na ba kayo? Pwede na ba kayo? O yung mga keyboard warrior, wala. Putang ina, ile-laser blast na yan, mga putang inang yan. Diba? Yun pa, ito, may pasunod si Alex, no? Nakaka-curious daw. Bakit daw yung mga predictions ng The Simpsons accurate? Oo, nakakatawa rin yung conspiracy conspiracy theory na yun, yung may alam sila sa future, kumbaga. Napipredict nila. Boss Lots, yung mga listeners natin, maiiwan ko lang kayo sandali, Hindi ko kaya tawag ng kalikasan, ako'y jingle lang, 2 minutes. Yan. Pucha, akala ko naman kung jingle pala, jingle lights naman. Magtiyaga muna kayo sa akin. Magbabasa muna ako ng iba pang mga comments nyo. May isang alien na naglalaro ng Sims, tas tayo yung character. Kaso walang NPC. Yes, pwede rin. Kumbaga, sila yung nagko-control sa atin. Parang parang Sims nga. Parang Sims tayo. Tapos, Galactus. Galactus naman to si Nico. May tanong ako, Kuya Luther. Sige, anong tanong mo? Buti nga, hindi dito tanawag mo Buti naman. Anong tanong mo, Alex? Anyway, yun na nga. So, maraming mga theory, maraming mga conspiracy na nangyayari sa atin or no-observe ng mga tao, kasi a man is a thinking man, na hindi tayo pumapayag na hanggang doon na lang tayo. Kumbaga, nag-iisip pa tayo kung paano nga ba nabuo ang mundo or may iba pa ba nakasama tayo sa mundo. Ayun.
may ASP ba nung sinaunang panahon? Charot. Palagay ko, hindi ko lang sure ha. Hindi ko lang sure kung meron ha. Panoorin mo na lang yung last episode ng opinion namin ni Papa Dens. Tukod dyan. No comment. Natawa ako, Papa Dens, kay Alex. Ay tanong daw siya. Sabi daw niya, may ASP ba daw nung sinaunang panahon? Natawa ako dun sa tanong niya. Easy. Kalmahan mo lang. Easy. Kalma. May nag-reply tuloy, sagutin ko daw. Hindi po, I will hindi na po namin uulitin yung na-discuss namin nung episode 9. Bahala na po kayo. Bahala na po kayong mag-rewatch. Huling na po namin. I-discuss yun. Ayun. So guys, pasensya na. Medyo hindi ko, alam nyo naman, pagka nagkakaedad, medyo hindi na napipigilan. Kailangan Jingle lights. So, So yun, going back, parang alam mo yun, hindi ko, kumbaga yun nga, dahil siguro limited yung ating impormasyon, parang hindi marami sa atin ang naniniwala, pero hindi pa natin ma-prove or hindi pa natin ma-arok kung ano ba talagang kasi alam mo yun, pwedeng yan alam mo yun, pwedeng tawag dito, maraming pinanggagalingan. Pwede rin naman na baka pag na-expose sa atin, mabaliw na lang tayong lahat dahil hindi natin kayang intindihin. Alam mo yun, may mga ganong siguro ganong tawag doon. Ganong explanation siguro na kaya hindi pa ini-expose sa atin. Kumbaga, things na it cannot be explained sa panahon natin or beyond our capability of understanding. Pwede din, pre. Diba? Pwede. Oo. Yun nga, sabi ko nga kanina, nung wala ka, pre, our species is a very curious, rather, na species. Kumbaga, hindi tayo pumapayag na tayo lang ba talaga ang nasa mundo or ano kaya ang pwede kong gawin para mapadali ang buhay natin? Yan. Kasi nga, nag-iisip tayo ng, we are continuously thinking of ways to improve our lives. Yan. Not only... nasagot na pala. Nasagot na pala yung ASP. Ayan, sabi ni Colleen. ASP, Alien sa Pilipinas. Ayan, yes. Tama. Yan ang tamang sagot. Very good. Shout out sa'yo. So, para mabalikan natin si Alex, kung may ASP na daw nung panahon na yun, Alien sa Pilipinas, palagay ko meron, pre. Pero hindi masyadong, pero pansin ko, pre, walang masyadong documented dito sa atin ng ng mga alien, hindi masyado, pre. Oo, pre. Kasi alam mo, yung ganyan, pre, maaaring tinatago nila yung mga ganyang impormasyon, pre. Pwede rin. Or pwede rin naman, pre, hindi pa develop yung country natin before. Di ba sabi nga nila ng mga unang panahon, di ba may mga yan nga yung katulad ng mga old civilization. Kumbaga may mas matanda pang civilization sa atin na yun yung nare-recover nila yung mga alien, so-called alien artifacts. Yung panahon natin, yung panahon ng island of the Philippines noon, hindi pa tayo develop noon or maaaring empty country pa tayo ng mga panahon na yun. Kasi baka pa tayo noon. Kumbaga, baka kasama pa tayo sa Mesopotamia noon, pre. Oo. Hindi pa tayo membro ng noon. Oo, kumbaga, hindi pa tayo Asia noon. Wala pang Pilipinas noon. Oo, wala pang Pilipinas. Ano pa tayo, member pa tayo siguro ng mas applicable Polynesian. Yung Oo, baka mas applicable yung alien sa Polynesian, mga ganyan. Alien sa Palestine shits, ganyan. Yun pa ang ASP noon. Wala pang Pilipinas. Oo, tama. Wala lang, alam mo yun. Tsaka yun nga, yung mga reptilians na yan, pre, no? Yung mga, sila,
Sino Yung mga artista queen daw, sa yung mga celebrity. UK? Oo. Sila Obama, Tsaka, la Queen Elizabeth. si Queen yan. Elizabeth. Oo, Mga reptilian pre. daw, pre. Tsaka, tsaka meron pa dyan, pre, yung may nakita ko nung nakaraan, parang hindi pa daw talaga patay si Michael Jackson. Oo, si Tupac, di ba daw patay? Si Tupac, hindi pa daw talaga patay. Parang, again, talaga rest in peace sa kanila, pero we're open naman sa mga ganong talakayan. Na what if nga, no, pre? May reptilians talaga sila. Tapos what if buhay pa talaga yung mga kumbaga they're just kept kasi kumbaga parang ang tawag doon, yung kasabihan na masyado ka ng maraming nalalaman. Masyado ka ng maraming gustong i-expose. Dapat ka na munang iligpit or itago. Kasi sabi nila, yung mga reptilians daw, pre, mga shape shifters daw. So, kumbaga, pwede siyang mag-anyong human. Kaya sinasabi nila yung mga ibang celebrity daw na sikat or yung mga ibang government officials daw nag-aanyong tao, which is sila, reptilians, sarang gano'n. Diba? Oo. Siguro pre, na-bullshitan na sila sa mga tao. Sabi nila, sabi siguro ni Obama or ni Queen Elizabeth, ayoko nang maging tao, magiging na lang ako, magiging palaka na lang ako, mas chill pa yung buhay namin. Palaka. Ay, hindi, amphibian pala yun, sorry. Ayaw mo ng buhaya. Siguro. Buhaya. Hindi, kasi alam mo, pag speaking of buhaya, siguro yung mga, hindi naman lahat, pero yung mga sangkapulisan, ganyan, sa gobyerno. Kasi baka siguro hindi may ba mga buhaya, hindi ba mga yun ang mga literal na reptilian, no? Mga buhaya. Mga reptilians, buhaya sa kalsada, buhaya sa kung ano mang sangay ng gobyerno. Ito pa, yun nga, cloning celebrity. Sabi ni Migs yung cloning. Pero meron na pre, di ba? Sabi nga, meron ngang merong mga successful na clone. Yun nga yung si Dali ata yun, yung si Dali ano nga ba yun? Yung siya parang sheep. Di ba? Siya daw ay cloned sheep or a successful cloned animal. So, kaya inaaral na nila siya. Inaaral na nila sa tao yung pagko-clone ng mga tao. Which is, yun nga rin pre, maaaring ginagamit din ng alien yun pre. Mag-clone ng tao. Diba? Tsaka, hinihintay na lang tayo. Speaking of clones na ganyan, pre. Naalala ko yung pelikulang yung The Island, pre. Paano kaya, pre, kung tipong yung mga sa mga elite type or yung mga mayayaman. Paano kaya meron sila talagang ganun, no? Na sariling island. Yung gagawa ng tsaka gagawa ng clone. Para pag nagkasakit ako, kailangan ko ng bagong puso. Hindi ko kailangan maghanap ng donor. Kumbaga, meron akong clone na pwedeng pagkunan niya. Nandun sa island na yon, di ba? Yun nga ang... di ba? Plot nung yung movie na yun. Tema ng pelikula na yun. Donor sila. Live donor. Live from donor. The exact same replica, which is yun nga, yung clone sila. So, halimbawa, putulan ng kamay yung celebrity na yun, pre. Saktong-sakto yung ipapalit na kamay, which is yun nga, dun sa clone na yun. Yun na yun. Diba? Pero hindi nila alam na clone sila. Nakakatakot din. Ang sinasabi lang sa kanila dun sa island na yun, tawag dito, kumbaga, na-wipe out na yung kumbaga, kayo na lang yung swerteng nabubuhay. Na-wipe out na yung mundo. Yung parang, tapos may lottery ticket na pag nabunot ka, isa ka dun sa pwede nang lumabas, which in reality, dun sa pelikula na yun, na pag ikaw na yung nabunot donor. Ikaw na yung donor. Putang na, deads ka na, yari ka na ngayon. Hindi ka na babalik. Sintensya. Di ba? Paano kaya, pre, no? Paano kaya kung tayo ganun din, no?
Na Kumbaga, backload? itong Earth, island lang ng mga alien, pre. Oo. Kung pala, tayo, kaya pala Diba? may, yung iba kasi, kaya siguro may namamatay ng matanda na kasi Maaga. yung counterpart mo, hindi na kailangan yung part mo. Oo, Kaya may hindi namamatay na Kumbaga, maaga, yun yung gagamitin, pre, no? Pwede, oo, pwede. kailangan naman. Pwede rin, no? Grabe yung... alam mo yun, parang nakakatakot. Pero, paano kaya? It could happen. It could happen, pwede. It could happen, pero pwede rin na maling it's happening na pala. Pre. Oo. It could happen or it's currently happening. Oo, it's happening na, di ba? Tangina. Sobrang masyado tayong kumbaga sa kasabihan, masyado pa kumbaga yung knowledge natin masyado pang bata, masyado pang bubot. Pero behind all that, baka alam mo yun, sobrang limited lang talaga yung natin, yung knowledge natin na or yung alam mo yun, yung binabato sa ating impormasyon, sobrang limited lang. Binabato lang yung mga dapat nating malaman, yung mga gusto lang nilang alam natin. Kaya medyo, Kumbaga, it's a need to know basis. Yun, tama. Need to know basis lang tayong existence natin dito sa mundo. Ang nakakaalam grabe. few people o kung people mga nga chosen few. yun. Chosen people or chosen reptiles. Yan. So, mga Kaya sabi ni Bessie, kaya pala, live life to the fullest daw. Kasi hindi mo alam, baka ikaw na pala yung ang susunod. next na. Oo. Hindi, pero regardless kung totoo man yun o kung always live your life to the fullest. Kumbaga, maging mabait ka kung gusto mo maging mabait. Masama ka fuck you. Oo, ganun lang. Pero alam mo, pre, ako sa ako mas gusto kong sabi nga nung airpot ko sa akin. May magkaroon lang akong konting storytelling. Yeah. Medyo nagmarka. Na hanggang ngayon, ganun yung pinaniniwalaan ko na sabi nung airpot ko. Kasi na ang kwento nito, parang high school kami nito. Parang nahuli niyang nagyoyosi yung utol ko. Tapos, nalaman niya na alam ko palang naninigarilyo yung utol ko. Sabi niya sa akin, so ba't di mo sinabi sa akin, ganyan. Sabi niya sa akin, naging naging mabait ka sa kapatid mo, ganyan, sa hindi mo pagsumbong. Kaso, doon sa pagiging mabait mo, naging mabuti ka ba? Naging mabuting kapatid ka ba sa kanya? So parang yun nga, always choose na hindi ka man mabait, pero always choose na maging mabuting tao. Tama. Tama naman yan. Dapat, kumbaga, syempre, kung hindi man tayo sobrang bait, kumbaga, piliin mo na lang na maging mabait ka. Oo, kung hindi ka mabait, piliin mo maging mabuting si Joke tao. pala nakikinig, pa-cash out daw, hindi pa shout out, pa-cash out daw. Oo, mas masarap pakinggan yung pa-cash out kaysa pa-shout out mo lang. Shout out sa'yo, Joke. Pupunta rin ako dyan sa Paranaque. Soon. Hindi ako nakakadalaw masyado Medyo busy tayo Si Beshi, namamindfuck na sa episode na to. Sala-salabad na kung ano-ano na. Siyempre, kung ano-ano na pag-uusapan natin dito. Oo, freestyle lang tayo dito. Kung ano lang ang maisip, dun tayo. Pero again, siyempre, hindi natin madidiscuss lahat. Maikli ang oras namin. Saka, siyempre, yung mga makikinig din ito, siyempre, medyo
may certain level of interest lang. May tolerance lang sila. Tama. Ayan. Sabi ni Nico, tumatak din sa akin yan nung nakwento mo sa whistle stop. Oo nga eh. Nakakamiss din yung whistle stop, no? Oo, Naalala no? ko yan yung pinakamurang Pilsen sa BGC. Yung whistle stop. Pre, pwede kang maging pasosyal nang hindi gumagastos ng pasosyal. Hindi gumagastos. Oo. Whistle stop is the key. Wala bang Pero legit yun. Sige, go. Hindi, I mean, legit yun na hindi ka man mabuting tao, pero lagi mong hindi ka man mabait, pero lagi mong piliing maging mabuting tao. Ayan, totoo naman yan, totoo. Ayun nga, nung na-interrupt kita, Papa Dens, wala ba daw intermission number? Oo, sabi rin daw ni Beshi. Pwede siguro kung no? Papa Dens, no? Yung mga music, no? Pwede naman, kaso lang baka kami, maka-copyright kami. Alam mo naman si YouTube, si Facebook, alam mo naman mahilig yan eh. Maraming arte-arte yan na kailangan. Maraming arte. Mga paapaalam pa. Pwede rin lutuin yan. Kaso pre-recorded na, hindi na live. Para nga makapag-prepare. Totoo. Parang baka mamaya ma-shotgun ka na lang bigla eh. Oo. Yun nga pala, shout out sa sa mga currently 7 na nanonood sa atin, and nag-peak tayo sa mga 12 viewers. Super thank you sa mga nag-support. Kahit sandali lang kayong nakinig sa amin, masaya na rin kami at goods pa rin yun. Nag-view kayo. Alam mo naman pala, baka syempre may mga kanya-kanya tayong ginagawa sa buhay. Pero yun nga, kung hindi mo man natapos or what not, magiging available naman to sa pwede mo panoorin sa YouTube at pwede mong pakinggan sa Spotify. Yan. Lagi naming pinapaalala sa inyo, if hindi pa kayo nakasubscribe sa sa YouTube channel namin, click nyo na lang yung subscribe button. Pwede like nyo na rin yung video, as well as nasa rin kami, Spotify. I-click nyo lang din yung subscribe doon kung meron man subscribe. Kasi hindi ako masyadong nakaka-explore sa Spotify. Pero I believe there is a way. Lagay nyo na lang din sa playlist. Pwede mong i-follow tapos add mo sa playlist, ganyan. So, ayun. Baka, alam mo yun, imbis na siguro, kasi ako personally, syempre, alam mo naman, support your own. Minsan pag naglo-long drive kami or umuwi kami ng Bulacan, tas imbis na mag-sounds ako, yung pinapakinggan ko yung natin. Oo. Yung Spotify natin, yung ating podcast. So, yun nga, wala kang oras, siguro may oras ka lang pag nagda-drive or bumibiyahe. Oo. Magandang rin. I-play nyo na rin sa inyong Ako din sa gabi, halimbawa nagpapaantok ako, syempre, hindi naman ako yung alam ko naman yung mga sinabi natin ngayon eh. Kumbaga parang isabi mo nga, love your own or support your own. Kaya nakikinig din ako na baka there's something that I can improve or something we missed. Totoo yun. Tama. Or to get an idea of what we can come up with. Marami. So, hindi ako yung tipo ng yung katulad ng halimbawa yung mga artista, yung ibang artista kasi hindi nila pinapanood yung sarili nilang movie kasi syempre alam na nila. Pero always kung ako sa inyo halimbawa content creators din kayo or papanoorin niyo rin yung sarili niyong gawa or sarili niyong kanta or whatever it is para maano niya rin yung points to improve, kung saan kayo pwede mag-improve or ano pa yung pwede niyong gawin, di ba? So yun, ginagawa rin namin yun. Ano masasabi niyo sa 55 pick ng Lakers? Si Bronny talagang hindi pinalagpas ng mukhang natupad ng isa sa bucket list ni
LBJ. LeBron James. Yeah. Yes, sir. Na makalaro ang anak niya. Na hindi na siya kailangan lumipat ng team. Pinagbigyan na siya. Tsaka yung bagong coach nila, si JJ Redick. May bago na. May bago na naman. Ewan ko, pre. Assistant coach lang yun, pre. Assistant coach lang yun. Ang coach talaga si LeBron James. Totoo. Natatawa nga ako sa mga memes nun, pre. Parang may kinumpara yung ibang coach kay JJ Redick. Yung nakalagay lang sa description niya, started a podcast. Ang gago ng mga tao talaga sa internet. ang tataba ng utak. Well, kasi syempre nga naman, it's a topic na uso and syempre it's funny na rin. Na-hostage ni LBJ daw tsaka kung si LeBron James ang GM ng NBA. Well, hindi siya GM ng NBA. Most probably GM siya ng Lakers. GM ng Lakers. Hihintayin daw pati yung bunso ba to si Bryce James. Si Bryce. Hihintayin pa daw pati yun para tatlo na sila. Ano ba yan? Ano silang doon, no? Tama ka, Migs. Yan ang sinasabi kasi nila una sa unang father and son yun nga, duo, kumbaga. Baka gustong idagdag ni sa kanyang stat sheet, nakasama niya yung anak niya sa paglalaro. Tama ka naman, Robert and Dudut Jaworski left the room. Left the room. Love trip ang potek. Pero alam mo yun, maraming ganyan Alam mo, maraming, though hindi man, eto kasi si LBJ tsaka si sabay silang maglalaro Pero alam mo yun, maraming father and son sa sa NBA, di ba? Parang ang ko dyan, parang pelikula kasi pre. Yung una lang yung maganda Yung pangalawa, basura na Aside siguro kay kay Chef Curry. Pero Chef Curry, yung ibang mga yung ibang mga anak-anak ng NBA players dati parang walang masyadong hindi masyadong na-feel kung ano man yung iniwan nung legacy nung kanilang mga airpot. Parang si I'm not saying na hindi magaling yung anak ni Peyton pero compared kay Gary Payton, malayo yung malayo, parang ganun. Pero tingnan natin, we will see kung anong gagawin niya. Ika nga nila bilog ang bola. Kasi maraming mga trash players ng mga anak ni Jordan. High school, college. Tapos pag tungtong ng professional, biglang alam mo yun. Di natin baka merong kasi parang si pangalan nito, yung idol ko ngayon, si Jokic, di ba? Parang sobrang layo na nung niya sa draft. Pero putang ina. Pa siya? Parang kumbaga sleeping giant lang pala. Putang ina. Kailangan lang pala ng mas maanong exposure. Diba? Malay mo, ganun din si Kasi I'm not saying pero kasi based on sa stats ni pangalan si Bronny, hindi naman siya parang average player lang siya Hindi para siya mga 7 points yung average niya sa college. Oo. Pero yun nga, malay natin na pag na-expose na sa diba? Tama. Ayun nga, either tatay yung star player or yung anak. Pero hindi parehas. Ganun. Hindi nagsasabay. Hindi nagsasabay. I mean, hindi parehas na magaling. Well, magaling naman sila. Siguro pag sa PBA naglaro. Pero dun sa level dun ng sa NBA, medyo So yun. Yun pa, isang example pa, yung mga anak ni Jordan. And again, I'm sorry. Para sa akin kasi si Jordan ang greatest of all time. Pero yun, unfortunately, yung mga anak niya, ang nakuha yata ang jeans, yung sa nanay. Hindi yung jeans ni Jordan yung nakuha.
Maganda pa daw nga Diba? yung stats ni Kai Soto kay Stats ni Kai Soto. kay yun anak nga. ni LeBron James. Kasi ang ano kasi ngayon, no? More on mga stats na ganyan. So, Paanuhan na ng stats well, pa. we will see. Stat paddy. We will see kung kung what's gonna happen dito sa dadating na season. Oo. And I'm hoping for sa lahat maging mahusay sila. Sana mga less injuries saka yung mga load management na yan. Kasi medyo tinatamad na akong manood ng NBA. Maliban na lang pag may laro yung Denver Nuggets. Yan. So, ayan, mga katotpi, medyo humahaba-haba na daw yung ating episode ngayon para ma-compress natin ng konti yung ating episode. Tsaka para may aabangan naman din kayo sa susunod. Huwag kayong mag-alala. Marami tayo. Tama. Kaya lagi namin sinasabi. Kaya niluluto, go. kumbaga. So always we appreciate yung mga comments nyo o yung mga sinasabi, yun nga, comments, suggestions, yun medyo doon na rin, kumbaga syempre nalalaman namin yung trip nyong topic. So syempre pwede rin nating di ba, i-discuss yan. So maraming salamat ulit sa mga sumusuporta. Thank you. Super thank you na din sa mga nag-subscribe, nag-like, nanood ngayong live na to. Thank you very much. Hindi na namin kayo may isa-isa. Siguro kung may na-miss man kami na nanood ngayon or na-miss kaming comment, advance pasensya na, medyo maliit pa kaming podcast. Huwag kayong mag-alala. Lahat nilaluto natin. Shoutout sa inyong lahat. Pero bago tayo magtapos, Boss Lots, ito natawa kasi ako dito. May pahabol ng comment si Mikey. Magagaling naman daw yung anak ni Jordan, pre. Sino? Oo, si Jimmy Bucket, siya si Anthony Edwards. Oo nga naman pala, no? Yung mga anak ni Jordan sa labas. Anak ni Jordan sa labas. Anyway, yun. Again, sobrang thank you again. Don't forget, like, share, subscribe. Comment kayo. Nasa Facebook, YouTube, and Spotify kami. And soon, nasa na rin tayo. Papasukin na rin natin ang mundo ng TikTok. Hintay lang yung mga TikTokers dyan. Oo, yung mga may TikTok accounts dyan, supportahan nyo din kami. Oo nga pala. Hintay lang kayo. Shoutout nga pala sa mga nagsasuggest ng mga minsan kasi kaya gusto ko yung shoutout Papa din nagbibigay din sila ng idea sa mga current events na we might have missed malaking tulong para sa amin yun. So keep it coming kung may suggestions kayo, hindi man namin kayo may isa-isa. Thank you so much. Alam nyo na yun kung sino Tsaka kayo. kung umabot ka dito sa dulo, maraming salamat sa'yo. Again, kung late kang nakapanood, i-upload natin to sa YouTube. Wait lang kayo in Spotify. And soon, magkakaroon na tayo ng TikTok. So again guys, thank you so much. Very heartwarming yung pagsuporta nyo. Sobrang thank you. So papaalam na kami. Ako si Papa Dencio, ang tito nyong mas galit pa sa nanay mo pag hindi ka umuwi sa oras. At ako po ang inyong lingkod na si Boss Lots. Si Boss Lots, yung pokito lang, medyo galit lang. Iba pa rin ang galit ng isang Papa Dens. So again guys, we can't thank you enough. Salamat at sa susunod sana manood uli kayo. Hindi namin mapapromise na magla-live kami always, but kung mag-live kami, check nyo lang yung Facebook for announcements, malalaman nyo. Again, thanks hindi guys. Hindi man kami mag-live, weekly, meron tayong upload So yun, abangan nyo lang. Thank you. Thank you. Until next time. The Opinionated Tito's podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Tito's Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify.
Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.